At ito po pag-uusapan po natin walang iba lang naman kung hindi itong mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, ito pong si Tito Sen ay nagulat at sinita ito pong perma ni Bato de la Rosa sa Minority Report mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin yung pagbara ni Senator ni former DILG Secretary dito po sa mga pahayag ni Senator Amy Marcos mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, nais ko po munang sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa YouTube channel ng Bengador ay hinihikayat ko po kayong lahat na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong live streaming natin na ito at huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe dito po mga kababayan sa Bengador. Ano po at gusto ko rin po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan masulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayong lahat ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat at mega love shoutout po sa lahat ng mga viewers na nakatutok po sa atin sa mga oras na ito ngayon. Ano po? Anyway, shoutout po kay kay Ma'am Janet. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Magandang gabi po. Shoutout din kay Kuya Roger Juliano, mega love shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Dolly Babes, pakisabi po kay Tatay Marcos, kay Nanay Emma, mega love shoutout po sa kanila. So anyway, mga kababayan, siguro yung iba, mamaya na po natin babanggitin at umpisahan na po agad natin ito pong ating talakayan. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan po natin itong nakita po nating balita, galing po sa Abante, una sa balita, sabi po dito mga kababayan, Tito Soto, sinita perma ni Bato de la Rosa sa Minority Report mga kababayan. So ngayon, basahin po natin itong nilalaman. Sabi po dito, kiniwestiyon ni Senate President Tito Soto III kung bakit nakapirma sa Minority Report si Senador Ronald Bato de la Rosa. Gayong hindi ito pumapasok sa Senado sa poll noong Nobyembre 2025. Sa Minority Report, na isinapubliko ni Senator Dante Marcoleta at Amy Marcos, binanggit dito ang mga findings ng minorya sa isinasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan may pananagutan umano si dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scam. Kabilang sa 6 na pumirma sa Minority Report ay ang nagtatagong si De La Rosa mga kababayan. So kahit sino po talaga, kung iisipin po ninyo, magugulat at magtataka kung bakit nga naman nakakapirma doon. Gayong hindi nga naman mga kababayan, nagpapapasok ito pong si Senator Bato de la Rosa at maliwanag mga kababayan na hindi na po ito nagpapakita at hindi na ginagampanan yung kanyang obligasyon na sinumpaan sa mamamayang Pilipino. So ang nakakapagtaka po dito, ano po yung pirma? Dinoktor ba mga kababayan? O sadyang nakipagkita itong si Dante Marcoleta at Amy Marcos kay Bato de la Rosa para papirmahan yon? So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, nagtaka nga ako bakit nakapirma, wika ni Soto sa radyo interview nitong Sabado. Sa kabila nito, itinuturing ni Soto na basura ang Minority Report na maituturing na press release lamang ng 6 na senador na pumirma rito. Aniya, unang isinumite sa kanyang opisina ang Minority Report pero hindi niya inaksyonan ng kanyang opisina dahil po palpak daw yung proseso. Ipinaliwanag ni Soto na kailangang matapos muna ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control scandal, saka maglabas ng committee report ang chairman na si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson mga kababayan. Sabi pa dito, kapag pinasok na sa plenaryo ng Senado ang komite, ang committee report, saka na lamang maaaring gumawa ng minority report ang mga miyembro ng minority sa Senado. Nauna nang sinabi ni Lacson na pambabastos ang ginawa ni Senator Marcos at Senator Dante Marcoleta. So ngayon, mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, maging si Tito Sen ay nagulat po dito sa palpak na Minority Report ni Dante Marcoleta at saka po mga kababayan ni Senator Amy Marcos. Kasi nga naman, nakapirma daw si Senator Bato de la Rosa kahit hindi naman po pumapasok at kahit hindi naman po nagpapakita sa Senado at hindi naman po nagtatrabaho. So ang maliwanag dito mga kababayan, ibig sabihin, talagang either na dinoktor yung perma or di kaya naman nakipagkita itong si Dante Marcoleta mga kababayan dito po
kay dito kay Senator Bato de la Rosa para nang sa ganun mga kababayan makapagpapirma. Kasi nakakapagtaka naman pipirma ka diyan pero hindi mo na alam yung nangyayari doon po sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sasang-ayunan mo yung isang bagay na hindi mo naman alam kung paano nangyari yon. Di ba mga kababayan? So ngayon, yan po ang dahilan kung bakit nagulat mga kababayan etong si Tito Soto dito po kaya sa Minority Report mga kababayan ng kampo ni Rodante Marcoleta na sina Senator Amy. At ang isa pa dyan, kung mapapansin po ninyo mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo kapag ka utak didishit, talagang iba po mag-isip eh. Kasi kung makikita nyo, etong sino Senator Rodante Marcoleta, ibang-iba mga kababayan mag-isip. Ano po, kahit sabihin natin na magagaling na abogado yung mga yan, kapag po talaga mali ang ipinaglalaban mga kababayan, minsan mapapaisip rin kayo na talagang paano naging magagaling na abogado at senador, yung mga yan, kung palpak naman, yung ipinaglalaban. So wala pong pinagkaiba yan mga kababayan sa pag-iisip ng mga DDS. Kasi kung titingnan po ninyo ito pong isang miyembro ng Banata galit na galit dito po kay Robin Padilla. At tila pa nga mga kababayan, nagbigay pa ng kanilang sentimiento sa naging pagkikita ni Robin Padilla at saka po nitong nito pong si former PNP Chief General Torre. So ngayon sabi po mga kababayan, sa post ni Robin Padilla, bakit daw kami nagbabatian at nag-uusap ni MMDA Chairman Torre? Pambihira talaga. Bagamat aso ang tingin sa aming dalawa dahil sa aming loyalty sa aming mga amo, hindi ibig sabihin na aso na rin ang ugali namin. Ako ay Muslim. At ang greatest commander ng mga Muslim sa akin ay sa panahon na sinasaluduhan o saluduhin Ayube ang matalik na kalaban ni King Richard ay Lionheart ng England at ni King Baldwin IV, the leper ng Jerusalem. Ngunit kahit mortal na magkalaban sa panahon ng crusade o crusade, religious war ng mga Muslim at Kristiyano, nananatili ang paggalang nila sa bawat isa. Katunayan ay pinadalhan pa ni saluduhin ng